Mga ka-DIY, sa video natin na to, susubukan natin kung legit ba yung ating 500 watts rated power ng ating pinakasulit na power station from Flowatt, at saka yung ating battery capacity kung legit ba na 2 kilowatt hour. Itetest natin yun dito sa video na to, mga ka-DIY. So para masubukan natin, meron ako dito ang rice cooker at saka soldering iron, mga ka-DIY. So kailangan natin ng watt meter para ma-measure natin kung aabot ba ng 500 watts, mga ka-DIY. So power on natin. Ayan, buhay na siya. So isaksak natin yung ating watt meter. So ayan, nakikita nyo meron na siyang output na 220 volts. Nireset ko na pala yan para magamit din natin, para ma-measure natin yung 2 kilowatt hour battery capacity, mga ka-DIY. So ngayon, testingin muna natin yung ating rated power na 500 watts, kung kaya ba talaga. So rice cooker, umiilaw na 365 watts, mga ka-DIY. And then dagdagan natin itong soldering iron. So ngayon, 365, goods naman siya, walang problema at working. So dagdagan natin. So 408. So 408 na, bumaba yung rice cooker, no? Kanina mas mataas yan eh. So ayan, no? So 400 watts, wala namang problema. Mga ka-DIY, palitan pala natin itong blower fan na may heater. Kasi nung sa rice cooker tsaka soldering iron, 400 watts lang. Ito mas mataas. So try natin. So ngayon, fan lang siya. Fan lang, 240 watts. Pag nilagyan natin ng heat, so ito, nilagyan natin ng heater. Subscribe daw kayo, sabi ni Kid DIY. So nilagyan ko ng heater, 489. Namatay siya. So namatay siya sa 489, mga ka-DIY. Nag-alarm. So i-reset natin. Try natin ng mas mababa siguro para makita natin kung ilan ba talaga yung kaya ng ating power station. So ulitin natin, no, 240 watts siya. Okay naman. Ito yung may heater, 489, mga ka-DIY. And then 1 minute, patay na siya. So hindi niya kaya yung 489 watts. So palit tayo ng load. So hindi niya kaya yung 489, no, mga ka-DIY. I-reset natin. And then ilagay ko ulit yung rice cooker. So yung rice cooker, ang nakukuha natin dito ay 361 plus ating soldering iron 400, mga ka-DIY. So magdagdag lang ako ng maliit lang na load para makita natin yung pinakasagad niya, kasi 489 namamatay na siya, nag-overload na, mga ka-DIY eh. So tingnan lang muna natin mga ilang minuto sa 400 watts. If sustain naman yung 400 watts, eh okay na din. Pero tingnan natin kung ano yung maximum na pwede nating makuha. Gamit siguro ako ng power supply, mga ka-DIY. So okay pa siya, no? Goods na goods yung 400. Yung rice cooker tsaka soldering iron, 400 watts. Kaso gusto ko ngang malaman ano yung maximum eh. Sa 489, hindi na kaya. Malamang 450 kaya nito, mga ka-DIY. Pero yun nga, testingin natin. Magdagdag ako ng load. So ngayon, mga ka-DIY, binago ko, tinanggal ko yung soldering iron, rice cooker at saka power supply. So power supply, charging itong battery. So testingin natin, taasan natin yung charging current para makita natin yung ating maximum na pwedeng makuha.
So ngayon ay nasa 396. So taasan ko pa yung charging current. Ayan, lagpas na tayo ng 400. Tingnan natin. Kanina 489, nag-overload na siya mga ka-DIY. At 450. O, 450 na tayo mga ka-DIY. Tingnan natin, mag-overload ba siya? Hindi pa. So, taasan pa natin. 460. Ayan, 460 na tayo mga ka-DIY. Ito yung ina-adjust ko ha, yung power supply. So, tinataasan ko yan, yung charging ng battery. So, rice cooker. Tapos, nakasaksak na yan dito sa ating power station. So, 460. Goods pa siya mga ka-DIY. Sabi, 500 watts yung rated. Sa 489 na fan blower na may heater, ano na siya, overload. So, ngayon, 462, okay pa. 470, try natin 470 watts. 470 watts. So, hintayin natin mga ilang segundo. So, goods pa mga ka-DIY. 480. Oh, 480 to na. 485. O 489. Dito na tayo kanina nag-overload. Siguro kaya nag-overload yun na bigla lang siya. Kasi biglang taas yung pagkonsumo natin eh. Siguro kapag unti-unti lang, kagaya nung ginagawa natin ngayon, dahil naka-power supply tayo, gradual lang yung pagtaas ng konsumo ng power, eh nasusustain ng inductor niya. Yung kanina kasi bigla yun eh. From 250, biglang 489. So siguro hindi niya nakakaya. So ngayon kasi nasa 490 watts na tayo. So itodo pa natin hanggang 500 watts. Ayun lang. Sagad na yung charging ko mga ka-DIY. Sagad na. So taasan ko na lang yung voltage. Sagad na yung current eh. So konti na lang to. 4 watts na lang. Wala na, sagad na ako. So at least ayan no, nakikita ko naman natin. Yung kanina, nabibigla lang siya. Kaya siguro bumibigay. Nabibigla siya dito sa ating hair dryer. From 250, biglang 489. Mataas masyado, bigla. So nag-overload siya. Pero kapag ngayon sa setup natin, battery charging, electronic device, at saka isang rice cooker o resistive device, so goods naman siya. Nasusustain niya 497 watts. So ayan no, legit mga ka-DIY. So masasabi ko na legit naman yung ating 500 watts na rated power. Yan, yung nasa kalagay sa kanya na 500 watts. So kasi ilang minuto na, naka 2 minutes na siguro tayo, more than 498. So okay naman, hindi siya nag-overload mga ka-DIY. Oh, 'di ba? Goods. Very good. Very good yung ating power station. Pinakabalang tayo doon sa ating hair dryer. 489, nag-overload siya dito. Masyado atang nabibigla. Pero kapag dinahandahan nyo naman, kagaya nga ng ginawa natin sa power supply, unti-unti nating tinaasan, okay naman. So, masasabi ko na pasado siya sa ating 500 watts rated output power. Ngayon, ang itetest naman natin, kanyang actual capacity. So, isasaksak ko to, papaganahin nyo yung buong bahay, titignan natin ilan yung ating makukuhang actual power mga ka-DIY. Diyan, sa may 0.03 kilowatt hours, dapat maging 2 kilowatt yan. So, testingin natin. I-set up ko lang, ipakita ko sa inyo yung magiging setup mga ka-DIY. Ngayon mga ka-DIY, so gumamit ako nitong male to male. Patayin muna natin. Oh, hindi, sige, pwede na yan. So nagsaksak ako ng male to male ulit, plug to plug. Ngayon isasaksak ko to dun sa outlet. Papatayin ko ngayon yung solar namin mga ka-DIY. So patayin natin kasi naka-solar tayo.
So yung para patayin, meron tayong MTS. So pag in-off ko to, walang grade, wala ng power, lahat. Tapos saka natin isasaksak ito dun sa outlet para magkaroon ng kuryente. So patayin natin. Hala, bumilim. Flashlight. Walang flashlight. So, fail tayo doon mga ka-DIY. Wala tayong... Wait lang, hawakan mo tong flashlight. Okay. Flashlightan mo si daddy ah. So, patayin ulit natin mga ka-DIY. Nag-ready na tayo ng flashlight. So, patay. So, ayan, wala nang kuryente. Ngayon, isasaksak natin to para paganahin yung buong bahay. So, ayan. Magic. So, ayan mga ka-DIY, kinukonsumo ng bahay ngayon ay 165 watts. So, andyan na yung mga ilaw sa bahay, electric pan. So, ayan, wifi, lahat na yan mga ka-DIY. Bukas babalikan natin to para malaman natin kung ilan yung actual capacity ng ating power station mga ka-DIY. At ayan nga mga ka-DIY, after ng ilang oras na paggamit natin, magdamag hanggang tanghali mga ka-DIY. So, nalobat na yung ating power station. So, pag nalobat na siya, wala nang lumalabas na output at blinking red mga ka-DIY. Ngayon, i-check natin ilan yung actual na nakuha natin sa kanya. Isaksak ko lang to sa saksakan. At ayun, 1.81 kilowatt hours mga ka-DIY or 1,800 watts. So ilan ba yon? Out of 2,000, so ang nakuha nating capacity ay 1,810. So mas mababa no mga ka-DIY. Okay lang yon kasi yung testing natin hindi naman direkta sa battery Yung testing natin galing sa output ng inverter. Merong efficiency loss yan kasi may cooling fan yan at syempre may conversion loss from DC to AC mga ka-DIY. So kung 1,810 yung ating nakuha divided by 2,000, so nasa 90% efficiency. So goods, pasok na pasok yan sa mga goods na conversion rate ng mga power station mga ka-DIY. So tsaka hindi naman yan sagad na lobat sa loob niyan. Pag binuksan natin to, yung battery niyan mga ka-DIY malamang mga nasa 10% pa, hindi talaga sagad na sagad. So goods na goods, pasado yung ating capacity. So nagamit namin siya no sa bahay mula gabi hanggang tanghali. Lahat gumagana yon. Electric pan, TV, ilaw, laptop. Tapos syempre pag tulog na patay na yung TV, ilaw, tsaka electric pan. Tapos kinamagahan, nag-rice cooker pa ako noon mga ka-DIY. So legit na legit, kung mag-brownout man, magagamit ko siya ng matagal mga ka-DIY. Eh kung titipirin ko pa yan, kaya ko pang patagalin yung gamit niya. Tapos kung may solar ka pa, eh di mas lalong okay yon mga ka-DIY. So yan muna, yung part 3 ng video na to, buksan naman natin para makita natin yung loob niya mga ka-DIY. Paano ba siya binuo sa loob? So buksan natin, tingnan ko kung paano ito bubuksan mga ka-DIY. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching.